Okay. Hindi. Itabi mo dyan. Alam mo, sige, ikaw na bahala. Alam mo naman yan, paano yung paano eh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, sa gabing ito ay tatalakayin natin ng isa sa mga kabanata sa Quran na ito ay nag-uugnay tungkol sa mga hindi naniniwala sa Allah at ganun din ang mga munafik. Napakaganda ng kabanata na itong talata tungkol sa sura na ating tatalakayin ngayon. Pero bago natin ito kunin, wrap up na muna natin yung mga nakaraang linggo na nakuha natin, di ba? Nakuha natin last week ay ang Suratul Tin. Okay, sino ang makakasagot sa tanong na ano ang sinasabing ghayru mamnun? Nakuha natin yan. Diba? Sa Suratul Tin. Falahum ajrun ghayru mamnun. Ma ma'na ma'mun? Ghayru mamnun. Ito nga ba sinasabi ko eh. Nakuha na natin, naipaliwanag natin, nakalimutan. Napakabilis nating makalimut. Ito daw ang epekto ng mga kinakain nating mga chichirya, mga kinakain natin ngayon, at dahil din sa mga panunood natin sa social media. Sa dami rin ng mga problema, daming iniisip. Yan, nakakalimutan agad. Man yaqulu lima ma'na ghayru mamnun. Akhadna hada wa qulna hada miraran wa tikraran. Wa qad bayyanahu ma'na. Hindi ba? Ang isa sa ibig sabihin niya, ghayru mamnun, ano? Ha? Allahu Akbar, kung mag-i-exam tayo ngayon. Hindi ko alam. Ikaw, Junjun, naalala mo? Ano yung ano? Ano ibig sabihin ng ghayru mamnun? Bro, ghayru mamnun bima'na ghayru maktu. Hindi mapuputol ang kanilang mga gantimpala sa araw ng paghukom. Tuloy-tuloy. Falahum ajrun ghayru mamnun. Yaong sila na naniniwala sa Allah at nagsisigawan ng gawaing mabuti, falahum ajrun ghayru mamnun. Hindi kailanman mapuputol ang mga gantimpala sa kanila. Tuloy-tuloy. Kaya nga sa araw ng paghukom, ang sinong tanggapin ng Allah sa paraiso, hindi makakatulog ang kahit sinong nasa paraiso. Walang tulugan. Walang tulugan, kapatid na Abdullah. Palagay nyo, bakit walang tulugan, Jericho? Dahil masaya? Dahil sabi ng mga pantas, ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na ibibigay niya na biyaya sa ating doon, gusto ng ating tagapaglikha na ang gantimpala na kanyang ipagkakaloob sa mga naniniwala sa kanya na nagsigawan ng kabutihan ay hindi kailanman maidlip ng isang sandali na makalimutan nila o hindi nila maramdaman yung kagandahan ng biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa kanila sa paraiso. Tuloy-tuloy.
Dito sa mundo, masaya ka kanina, unya, problema gyapon. Tutol, di ba? Lahat dito walang panatilian. Laging napuputol, laging nabibitin, laging kulang, laging hindi tuloy-tuloy. Sa araw ng paghukom, mga kapatid, ya Allah, hiniling namin sa iyo na tanggapin kami sa iyong paraiso. Allahumma amin. At itong dahilan kung bakit kami nag-aaral, bakit kami nagpupursige dahil sa ang aming hangad ay ang iyong paraiso. Amin. Okay. Ano yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa surah na sinabi niyan? Alladhina amanu wa amilus salihat. Wa ma ma'na salihat huna, yung mga nagsisigawan ng gawain. Ano yung tungkol doon sa mga nagsisigawan ng gawain? Paano mo masasabi na ang gawain mo ay mabuti? Kalambat. Anong ibig sabihin nun? Kalambat, lambat. Sulaiman, ano ibig sabihin nun? Huwag kayong mga marites dyan, bro. Nandito tayo, Allahu Akbar. Ikaw, Ali, hindi ka marites dati. Nagiging marites ka na rin yan. Ba't nandiyan ka sa likod? Ha? Bro, ano ibig sabihin nun? Yung sinabi natin kanina? Hindi, tapos na tayo dun. Al-amalus saleh. Ano yung mga amalus saleh? Paano mo masasabing ang gawain ay amalus saleh? Meron tayong sinabi doon na kondisyon. Di ba? Allahu Akbar, ya Allah. Patnubayan kami, patatagin kami, dagdagan ang aming kaalaman. Para tayong kumain, tapos hindi natin nalasap ang pagkain, o hindi tayo nabusog, o hindi nagbigay ng lakas sa atin ang pagkain. Nakalimutan na. Ma ma'ana alladhina amanu wa amilus salihat. Ma ma'ana wa amilus salihat? Hadhihi al-aya qulna shay'an huna. Asyurut al-amalu salih. Ano ang sinasabi dito na paano mo sasabi na ito ay mga gawaing mabuti? Na sila yung mga naniniwala sa Allah at gumagawa ng kabutihan. Itong gumagawa ng kabutihan, ano yung kondisyon nito? Ha? Very good. Masasabi na gawaing mabuti kung ito ay dalisay na ikhlas. Pangalawa, kung ito ay alinsunod sa gawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, ngayon, tinesting ko lang kayo. Siguro, dapat lang talaga tayo mag-exam. Tignan natin kung sino babagsak, tatawagin natin dito sa live para makita natin. Nandito kayo, physically present pero mentally absent. Yung mga review natin, yung mga kinukuha natin. So ngayon, tungayan natin ngayon, ang kukunin natin tungkol sa Surah Al-Ma'un. Ma ma'na al-ma'un? Ito ang kukunin natin dito. Ma ma'na al-ma'un? Walimada sumiyat ma'un? Wa ma sababun nuzul hadhihi al-ayah? Wa madha nastafidu minha? Wa ma qabla aw alaqatu bayna hadhihi al-ayah ma qablaha? Mga kapatid, ano ang ibig sabihin ng maun? Ang mga pantas, sinabi nila, ang maun ay hunaka fi maani kathira. Minha thalatha. Al-maun ay kullul ma'aruf wal ihsanu umuman. Al-maun, ito daw yung lahat ng kabutihan na mabuti na napapakinabangan na kabutihan ng lahat na pangangailangan ng tao. Yun yung maun. Pangalawa, ang sabi nila sa maun, al-asya al-basita allati tastafidu fihi nas mithaluhu al-qidr wal balwa wal ibratu. Subhanallah, tignan nyo. Isa rin sa sinabi nila sa maun ay ito raw yung mga bagay na maliliit na bagay na kinakailangan na necessity na minsan kailangan mo sa oras na yon, sa bahay na minsan hinahanap mo na wala ka at nakikipangit bahay ka para magtanong sa kanila. Katulad ng baso, kutsara, katulad ng karayom, katulad ng needle, yung kidder, ang kidder yung lutuan. Alam niyo yan? Ito yung minsan na kinakailangan natin, na kailangan natin sa oras na yun na wala tayo, minsan nagtatanong tayo sa ating mga kapitbahay. Mga kapatid, anong ugnayan itong aya sa ating talakayan ngayon?
Wayamnaunal maun. Sila yung nagkakait. Sila yung hindi nagbibigay. Sila yung mga nagsisinungalin. Sila yung sinasabing mayroon na sila, sabi nila, wala. Yamna. Ayaw nila. Tignan nyo, madamot. Bukhol. Kalbun kasi. Puso na talagang hindi nakakaramdam, maski meron, ayaw kanya pahiraman. Pakinggan ninyo, kayo na mga kuripot. Pakinggan ninyo, kayo na mga mahigpit, mga di ko kita na kudalis. Ginawan yan. Ito po ay para sa atin. Kung ako ay ito, para ito sa akin, para tunghayan natin ano ang sinabi dito ng Allah patungkol dito sa mga taong ito. So pangatlo sa sinabi nila sa maun ay as-sadaqah aw az-zakah. Yung mga sadaka natin na mabuti, yung zaka natin, yan yung mga maun. Al-khulasa, bottom line mga kapatid, ang ibig sabihin ng maun, ito yung lahat na pangangailangan na dapat ibigay, sadaka o zaka na kinakailangan ng tao na everyday na use natin, at ito yung mga kabutihan na dapat hindi natin ipagkait, dapat ipamigay, at ito ay ibahagi kung mayroon ka, at huwag kang magdamot nito. Bago to mga kapatid, basahin mo muna natin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Allahu Akbar. Ano ang Tagalog nito? Bago natin kunin ito, tag-isa-isa. Nakita mo ba yaong sila na nagpapasinungalin sa relihiyon ng Allah? Muhammad, nakita mo ba? O kayo na mga mananampalataya? O kayo na hindi naniniwala sa Allah? O kayo na mga Muslim, nakita mo ba? Of course, al-khatib dito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita nyo ba yung mga tao na nagpapasinungaling sa araw ng paghuhusga? فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ. Dahil sa hindi nila paniniwala doon sa araw ng paghuhusga, sa araw ng paghukom, sila rin yaong na naghihigpit at hindi namimigay sa mga anak ng mga ulila o sa mga ulila. Sila yung nang-aapi sa mga ulila. Kinukuha nila ang yaman ng mga ulila o nangangailangan ng mga ulila, hindi sila nagbibigay. Wala yahudduna ala ta'amil miskin, at sila rin yung kailanman ay hindi nagpupursigi o hindi nagtutulong-tulungan o hindi nag-i-encourage na bigyan natin ang mga miskin ng mga pagkain. Ayaw nila mamigay. Maski ikaw gusto mo magbigay, pero siya doon sa'yo, wag mo na yan bigyan. Hindi sila nangangailangan. Tingnan nyo yun? Yahudun, hindi sila nag-i-encourage. Ano sila? Sakim, madamot. Hindi maganda ang magiging madamot sa Islam. Wallahi, kailanman ang isang madamot, mararanasan niya ang buhay niya dito sa mundo, lalo na sa araw ng paghukom, ang pagiging madamot niya. Tignan mo ang taong mapagbigay, maski wala siya, ang buhay niya napakamarangya. Maski hindi siya mayaman, magaan ang lahat. Tignan mo ang isang madamot na mayroon, pero siya ay naglilihim na wala, maski gaano siya kayaman, naghihigpit ang kanyang buhay sa mga problema at suliranin. Al-jaza'u min jinsil amal. Itinugtong ng Allah, fawailul lil musallin, kasawi ang palad sa yaong mga nagdarasal. Peligro ni bayi. Nganuman, nagdarasal ka na? Peligro pa ang sitwasyon mo. O bakit? Dahil, sabi ng Allah, alladhina hum an salatihim sahun. Sila kasi, yung nagdarasal na ang kanilang mga katangian sa kanilang pagdarasal ay sahun. Wa ma ma'na sahun.
Tatlo ang sinabi dito ng mga pantas. Yudayyi'unal as-salah. Wa madha aidan yudayyiqun aw yughaffiluna as-salah aw yuakhiruna as-salah. Allahu Akbar. Sila yung nagdarasal na nagpapabaya ng sala o di kaya nagpapaliban ng sala. Anong sinabi ko kauna? Nagpapabaya. Ayaw nila magdasal. Ano yung pangalawa? Nagpapaliban ng sala. Mamayana. Kasing tulad niyan, alladina yuakhiruna as-sala. Yung, sabi niya, maski hindi na mamaya na. May laro kami. May gagawin kami. Mamaya na. Busy ako. Dumating yung oras na dapat, yan yung mga sifat nila. Ano sinabi ng Allah? Alladhina hum yuraun, dahil sila ay nagdarasal at nagpapatira pa na gusto nila na nakikita at naririnig ng mga tao. Wayamnaunal maun, at sila rin ang katangian nila ay sila yung nagpipigil at hindi nagbibigay at madamot sa mga bagay na pangangailangan ng mga tao. Ngayon, ang aya na ito mga kapatid ay ipinadala ayon sa mga pantas sa Makkah. Yung iba sinabi nila sa Madina. Ayon sa Qaulul Jumhur, itong sura na ito ay naipadala sa Makkah at saka sa Madina. Bakit? Yung unang talata na aya, 1, 2, 3, Ara'ayta alladhi yukadzibu bid-din, hanggang doon sa wala yahudduna ala ta'amil miskin, 3 aya, ito ay lahat sa Makkah. Dahil ang patungkol dito ay tungkol sa relihiyon na hindi nila pagtanggap. At hindi sila namimigay. At sila ay mga taong madadamot. At walang awa sa mga mahihirap. Sino to? Kung tutunghayan natin ang aya, ito ay Makki. Magka ito. Yung pang-4 hanggang pang-6 na aya o pang-7, dahil ito yung pang-last niya, sa Madina. Bakit? Kasi ang pinag-uusapan na dito, nagdarasal na ang mga tao. Nagdarasal na ang mga munafik na mapagkunwari, na kunyari nag-Muslim, pumunta kay Propeta Muhammad, pumunta sa Madina at nag-Muslim, pero meron palang bahid ang kanilang mga puso na hindi totoo. May aral dito mga kapatid. Sabi ng mga pantas, ang patungkol sa mga kafir na hindi naniniwala sa Allah, 3 ang sifat na nabanggit dito sa 3 aya na ito sa una. Pero bakit dito sa panghuli ay 4 ang katangian na patungkol sa mga munafik? Bakit mas marami ang sa munafik kaysa doon sa mga kafir? Sagot. Palagay nyo. Dahil ang kafir, maliwanag na yan ang kafir. Hindi niya naniniwala. Ipapakita pa niya na, I am disbeliever to Islam. I don't believe Allah and I don't believe Muhammad. Kafir. Walay problema na siya. Sige. Kaliwali. Ang problema sa mga 4 na ito na mga munafik, bro, inta Muslim, ana simsim, anta Muslim, ana sawa-sawa. Kasama mo. Kapiling mo. Pero, sa kanyang puso at sa ilalim, tanging ang Allah ang nakakaalam at siya mismo sa sarili niya. Ang mga munafik, ang mga mapagkunwari at hindi totoo, mas matindi at masahol pa sila kaysa sa mga kafir. Ako nyo, ipagkaiba nun? Kung bakit ano ang dalil sa Quran? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Katotohanan ng kaprusahan at kahahantungan ng mga taong mapagkunwari doon sa pinakailailalim ng impyerno na nagliliyab na apoy na mas matindi ang parusa. Kasi ang impyerno may level yan eh. Okay, sabi dito, Ara'ayta fi ma'na fi lugawi, hada al-hamza huna ara'ayta, hada yusamma istifhamu ta'ajjub. Walaysa istifham zay inkari au qarib min inkari, istifhamul inkari au ta'ajjub. Yung
ikaw ay nagtatanong na nagtataka. O di kaya mayroong parang may pagkapangmunghi sa pagtatanong dahil kung tutunghayan mo, anong dahilan na kayo ay nagpasinungalin sa araw ng paglilitis? Kayo na mga hindi naniniwala sa Islam, sa araw ng paghukom, sa araw ng paglilitis, ano ang dahilan sa mga utak ninyo na hindi nyo ginamit na bakit hindi kayo naniniwala at patuloy kayong nagkukubli at nagsisinungalin? Ra'aita ada ra'a fi'l madhi wa hada ta at-ta'ul muttasil huwa idza kana jaa al-fa'il wa huwa fi'l wa huwa fa'il. Anta alladhi al-mas'ul wa yukadhibuna fi'l mudari بالدين هل با هنا باب حرف الجار وبالدين حروف الجار بالدار. Ito makikita niyo mga kapatid. Para bagang nagtatanong na may pagtataka o pang-iinsulto. Hindi naman nag-iinsulto ang Allah pero para pukawin ang mga tao. Ano ang dahilan na bakit hindi kayo naniniwala at patuloy kayo na nagpapasinungalin sa araw na magaganap? Nakuha natin ang din, mamana din fil Islam, relihiyon. Talata al-maani. Mga kapatid, sana may nagsusulat sa inyo. Mas ayaw nyo magsulat, kay mga tigulang na mo, tignan natin mamaya sa exam. Para makita nyo. Itong tatlo, kapatid na Omar Fernando, una, ang sinasabi nila ang din ma'nahu al-jaza. Al-jaza'u wal-adhab aw thawab. Ang ibig sabihin ng din o relihiyon ay ito yung araw ng paglilitis o pagbibigay ng gantimpala o pagbibigay ng mga kaparusahan. Sa araw ng paghukom. Dito sa mundo, gumawa ka ng kabutihan, ang gantimpala mo kabutihan at paraiso ng Allah. Lalo na kung hindi ka nagtambal sa Allah. Kung ikaw ay patuloy na nagtatambal sa Allah, namatay ka na hindi naniniwala sa Allah at gumagawa ng mga kasalanan, araw ng paghukom, paglilitis at kaparusahan sa iyo sa araw ng paghukom. Hada huwa ma'nad din. Pangalawa, ang sinabi nila, anong dalil doon? Maliki yawmiddin, suratu Al-Fatiha. Ginamit ng Allah, Malik, sa kanyang mga pangalan, Malik. Bakit hindi na ginamit na Ilahuddin, Panginoon ng araw ng paglilitis? Bakit ang sinabi niya, Malik? Isma ma'anal Malik? Ha? Hari. Makapangyarihan. Walang maghahari sa araw ng paghukom maliban na lamang sa kanya. Siya lang mag-isa. La yatakalamun. Walang kahit sino mang pwedeng magsalita o gumalaw. Hindi makakalakad hanggat sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tayo naranasan natin, nung tayo ay elementarya na ikaw ay pinapagalitan ng teacher na hindi ka makalabas, tayo! Hindi ka makagalaw. Natatakot ka, teacher lang yan. Sa araw pa kayo ng paghukom na siya ang lumikha ng lahat, na hindi makapagsalita ang kahit sino man, illa man adhina rabbu, maliban kung sinong papahintulutan niya. Pangalawa, sa sinabi nila na ad-din fil Islam al-ma'nahu at-tariqah. Ito yung pamamaraan, ito yung daan, ito yung sistema. Anong dalil sa Quran? Inna ad-dina indallahi al-Islam. Katotohanan ng pamamaraan, daan, patungo sa inyong tagapaglikha, ang relihiyon ng Allah ay ang Islam. So, ibig sabihin, ang din na ito ang Islam, ito yung pamamaraan natin. Ito yung mga ginagawa natin. Itong pag-uupo natin, Islam ito, din. Pag inom natin, uminom ka, sabihin mo, Bismillah, mapait ang kape mo. Sino kanino to kape? Ha? Rashid, parang pala tayo hindi makatulog dito. Pag nagsabi ka Bismillah, ay Islam. Wallahi mga kapatid, and I always keep repeating this, there is no religion in the world except Islam, that everything you do, every single minute and day you do,
is in accordance to the teachings of Islam. Because Islam is a way of life. When you sleep, when you wake up, when you talk, when you work, even when you have sex with your wives, legal wives, wallahi, it is ibadah. Pagsamba sa Allah. Nasolve ka na, pagsamba pa. Allahu Akbar. Saan ka pa? Bro, correct. Akala mo, ang pagsamba mo lang, punta dito sa masjid, no? Lahat ng gagawain mo. Magpakain ka. Ikaw na nagdala kanina dito ng putput. Anong yun? Ano tawag doon? Kutsinda. Tawag sa amin doon, putput. Doon sa amin, sa probinsya. Jazakallahu khairan. Abdurrauf. Bro, yun ang ibig sabihin ng din. Tayo, may soal. Kanina sabi natin, anong dahilan bakit ito naipadala? Itong sura na ito. Mas sababu nuzul hadil ayah. What is the reason behind why this chapter, Suratul Ma'un, was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Well, according to some of the interpretations of the scholars, they said there are 3 cases kung bakit ito naipadala. Una, naipadala daw ito sa taong ang pangalan niya ay si Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Na siya daw kasama ni na Walid al-Mughira na mga Quraysh, na mga kuffar, bago mag-Muslim pa si Walid, ay sila ay hindi namimigay. Nagkakait sa anumang kabutihan na mayroon sila nung nandoon sila sa Makkah. Kaya ito ay patungkol sa kanila, na ito ay naipadala sa kanila dahil sa bukod sa hindi nila pamimigay, patuloy na sila ay nagpapasinungalin sa Islam at hindi naniniwala sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun ang dahilan. Naipadala ito dahil sa kanila. Pangalawa, sabi naman nila, ay dahil din kay Abi Sufyan. Bakit? Kasi si Abu Sufyan, qabla dukhulihi fil Islam, bago siya pumasok sa Islam, gawain ni Abu Sufyan, marangya at tanyag at mayaman na makapangyarihan sa mga Quraysh, halos every month, siya daw ay nagkakatay ng kamelyo. Dumating daw sa kanya ang isang ulila na bata na naghihingi na pahingi po. Anong ginawa nitong si Abu Sufyan? Pinagtabuyan ang batang yatim na humingi sa kanya. Umalis ka dyan. Nagkakait na ayaw mamigay. Pinagtutulakan. Sinatsapwera. Ayaw nilang makita ang mga mahihirap at ang mga anak ng mga walang magulang na ulila. Pangatlo, sabi ng mga pantas, ito naman daw ay bil umum, in general. Dahil kung tutunghayan natin ang Quran, sabi ng mga pantas, al-ibratu bilafdil umum, la bi khususis sabab. Tignan nyo mga kaida sa tafsir, ha, kapatid. Ang sabi ng mga pantas, al-ibra bilafdil umum. Ang aral at ang patungkol dito ay pangkalahatan. Hindi dahil ito ay pinadala doon sa isang tao. Ito, ipinadala halimbawa kay Abu Sufyan o si Al-As bin Wa'il. Patungkol lang ba ito sa kanila? Hindi. Dahil sa kanila, hanggang sa ngayon, hanggang sa magunaw ang mundo, may mga tao na katulad nila at sobra pa sa kanila. Sa ngayon, nalalaman na sa social media what Islam is all about, patuloy sila na nagpapasinungaling, nagkukubli sa Islam at ayaw maniwala kay Propeta Muhammad at kay Allah. Well, anyway, there is no compulsion in religion. Khali-wali. Lakum dinakum waliyadin. Pero lalo na yung mga naninira sa Islam at naman naninira pa kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa atin, nakuha natin ang anwang stand natin kung sinong naninira sa Islam, maghihiganti si Allah. Relihiyon niya ito. Ang sa ating mga Muslim, makitungo lang na mabuti, magdua sa kanila. Wala tayong makukuha sa kanila sa pakikipag-away, pakikipagdebate, o anuman. Pwedeng makipagdebate sa mga kuffar by hikmah.
na ito ang Islam. Pakinggan nyo. Ayaw nyo, okay lang. Importante na sabi namin sa inyo. Pero walang muraan at walang away. Importante pwede tayo makibahagi sa kanila. Nakita nyo ba ang yaong sila na nagpatuloy na nagpapasinungalin sa relihiyon o sa araw ng paghukom ng paglilitis? Fadhalika alladhi yadu'ul yatim wa ma ma'nahu na alfa. Subhanallah. Mga kapatid, yung fa at sababiya ang natija. Ito yung resulta. Pag ikaw ay hindi naniwala sa araw ng paghukom, sa araw ng paglilitis, at hindi ka naniniwala sa Islam, of course, madali rin sa iyo na fadhalika ang dahilan nito ay yadu'ul yatim. Sila ay walang habag at awa sa mga ulila. Samantala sa Islam, mga kapatid, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino man na magkaroon ng habag at awa o di kaya ay mag-ampon sa mga ulila, siya at ako kahataini fil jannah, siya at ako ay magkasama katulad ko na makakasama ko sa paraiso. Allahu Akbar. Ang pangangalaga ng mga ulila. May isang tao dumating kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sugo ng Allah, ipaprangko ko sa iyo. Ang puso ko ay parang walang habag sa kahit sino. Parang hindi ko maintindihan ang anong pananampalataya meron ako at itong puso ko ay matigas. Totoo yan bro, may mga tao na ganyan. Walang habag, walang awa. Tignan nyo na lang kung paano pagslangin at pagpapatayin ng mga tao dito sa Gaza. Kung paano sila paslangin ng mga Hudyo. Walang habag. Parang sobra sa mga hayop. And for your information, sa Islam, maski may kaaway ang mga Muslim sa mga kufar, ipinagbabawal sa mga kamusliman na may mga kufar na kaaway sila, na pahirapan sila na patayin. Na unti-unti ipahiya. No, hindi pwede yun. Kung sila ay madakip, ang batas dito ng Islam, aalagaan, pakakainin pa sila. Tuturuan pa sila ng Islam, walang sapilitan, walang parusa. Sa mga kufar, anong ginagawa nila? Nakikita natin, di ba? Nasasaktan ang puso, umiiyak ang mata na hindi nakikita ang luha. Mayroong tagapaglikha na lumikha sa mga taong naaapi. Mundo lang ito na ito'y pagsubok, panandalian ng lahat. Sa mga kamusliman, sa kanila pa rin ang araw ng paghukom. Mga kapatid, anong sinabi ng tao yung kay propeta? Sabi ni Propeta Muhammad, kung yan ang nararamdaman mo, yung mga bata na mga ulila, haplusin mo ang kanilang ulo. Magkakaroon ka ng habag at awa at gagantimpalan ka ng Allah. Bro, kaya pala sunna sa Islam na pag nalaman mo na ito ay ulila, makita mo lang yung bata, ganyanin mo lang yung ulo niya, mayroon ka ng gantimpala sa Allah. Kahahabagan ka ng Allah. Wallahi mga kapatid, at sa mga taong sila'y patuloy na nag-aalaga o tumutulong sa mga ulila na mga anak, napakalaking gantimpala. Gantimpala nito ay paraiso. Makakasama ninyo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang sinasabing ulila al-yatim sa Islam ay man mata abuhu walam yuballig umru. Ang ulila ay yung tao na bata na namatay ang kanyang ama na siya ay wala sa tamang gulang na edad. Sinong namatay? Yung tatay ng bata. Pero hindi ulila, natigulang na siya, 50 years old, nasabi niya, namatay ang tatay ko kahapon, ako ngayon ay ulila. Hindi yun ulila. Kasi tigulang naman siya. Ang bata na wala sa tamang gulang, namatay ang kanyang ama, siya ang sinasabing ulila. Sila ang dapat bigyan ng zakah, sila ang dapat tulungan, kahabagan at kaawaan. Wala yahudduna ta'amul miskin. Sila yung hindi namimigay kailanman. Kanino? Sa mga pagkain. Mga kapakitid, nabanggit dito ang pagkain. Batid nyo ba? Mashallah, dito ako natutuwa dito sa inyo, dito sa Sulay. Parang nakaugat sa atin na ang bawat isa sa atin
ay hindi makontento at gustong-gusto niya na nagdadala ng pagkain. Hindi ko sinasabi na magdala kayo ng pagkain. Nasa sa inyo yan. Magdala kayo o hindi, ako ilabot. Kasi sa inyo man yan, gantimpala nyo man yan sa Allah. Di ba? Magdala ka ng kape, Abdul Rashid, gantimpala mo yan sa Allah. Sa amin, kanina sinabi ko mapait, huwag kang masaktan. Kasi totoong mapait. Pero, ang importante, mayroong kagantimpala sa Allah. Nagdala ako niyan, Ustad, kung sino ang magustuhan niya, uminom ng papait. Hindi para sa'yo. Tanong, Ustad, hindi ba mabait niya ang gantimpala niya sa Bro, wallahi, ito ang sekreto, kapatid na Omar. Gumawa lang tayo ng mabuti na kabutihan para sa Allah. Hindi natin inaasam na ma-appreciate ng tao, sapat na yon. Magdala ka ng pagkain. Dito ako natuto sa atin dahil tayo ay kahit sino sa atin nagbibigay ng pagkain. Maski walang pera, may mabili dyan, may tubig, may baso, ganyan, Allahu Akbar. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, min husnil Islam, isa sa pinakamaganda ng turo ng Islam, ita'amut ta'am, ang magbigay ng pagkain. Unang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saan? Sa Madina. Hadith ni Abdullah ibn Salam na sinasabing itong hadithus salam. Ano ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Ya ayuhan nas, silul arham wa tu'imut ta'am wassallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata min haythu syi'ta aw tadkhul jannata min ay abwabin syi'ta. Fima ma'na al-hadith. Dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Anong sinabi niya? O kayo na mga tao, afsus salam, ipamigay o ibahagi ng pagbati ng Islam ang salam. Assalamu alaikum. Nawa ang kapayapaan at habag ng Allah ay mapasayo. Pangalawa, sabi ni Propeta Muhammad, ay magpabigay ng pagkain. Magbahagi ng pagkain. Yung mga tao na mahilig na mayroon silang bisita na nagbibigay ng pagkain sa araw ng paghukom, napakalaki ng gantimpala nito at ito ay mga katangian ng mga tao makakapasok sa paraiso. Allahu Akbar ya Rabb. Ya Allah. Gantimpala ng mga kapatid na ito. At lahat ng mga kamusliman na gumagawa ng mahilig magpagana. Samranaw na magpagana. Anong magpagana? Yung mahilig magpakain sa mga tao. Tapos sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at ituloy ninyo ang bigkis ng ugnayan ng inyong pagkakamag-anak. At magdasal kayo na gabi na tulog ang mga tao dahil pag itong apat na katangian na ito mapapasa inyo, papasok kayo sa kahit anumang pintuan sa paraiso na gusto nyo. Allahu Akbar. Sa isang riwaya sabi ng hadith, tadkhulul jannata bis salam. Papapasukin kayo ng Allah sa kanyang paraiso ng kapayapaan dahil sa mga mabuting gawain na ito na inyong ipinagkakaloob. Natutuwa ko dito sa kapatid natin na si Kwan. Si Sulaiman, maski hindi mo inutusan siya ng mag-ano ng mga kakain. Bro, halik kayo dito. Allahu Akbar, subhanallah. Wallahi mga kapatid. Minsan nararanasan natin yan sa Hajj. Para ito sa mahilig magbigay ng pagkain at hindi maramot. Dahil itong aya na ito ay patungkol sa mga taong maramot. Na mayroon na sila, ayaw nila ibigay. Hindi kayo nakakaranas minsan na mayroong kapitbahay tayo, o siguro tayo minsan, tanongin mo sarili mo, na mayroon kang pagkain na dapat ibigay, sabi mo hindi kasi baka makain pa yan bukas. Kinabukasan, nasira na yung pagkain. Tapos, ibigay na natin sa kanila. Sira, ibibigay mo yung sira. Hindi baka pwedeng painitan nila. Allahu Akbar. Panis na. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Isang aya sa Quran, subhanallah. Lan tanalul birra
hatta tunfiqu ma tuhibbun. Allahu Akbar. Para ito sa sarili ko, sa atin lahat mga kapatid, hindi nyo kailanman kayo ay makakamit ang birra, ang kabutihan, ang tafsir ng mga pantas dito, sabi nila, hindi nyo makakamit ang paraiso. Bakit? Maliban na kayo ay ipamigay ninyo ano yung gusto nyo na mahal nyong ipamigay. Allahu Akbar. Itanong mo ngayon sa sarili mo, anong ipinamimigay mo, kapatid? Hindi, ang binibigay ko yung tira-tira lang. Yung nagamit ko na. Allahu Akbar. Minsan may nagtanong, Ustad, ang ganda ng relo mo. Parang gusto niya, bro. Pero bago ko lang siya binili, masakit ko na ibigay. Bakit ganun? Sakim ako. Sa totoo lang. Sinabihan ko, sige, ibibigay ko siya after 1 year. Paano kung mamatay ako before 1 year? Pero ang maganda rito, mga kapatid, lahat tayo nagiging biktima ng ganyan. Ang sabi dito ng mga pantas, yung pamimigay ng pagkain, pamimigay ng pera, pamimigay ng gamit, hindi ibig sabihin ay lahat mo ibibigay. Pwedeng minsan, kung ibigay mo yun, na maski mahal mo, sa taong naghihingi, na mas mahal mo o mas nangangailangan, yun talaga, doon mo mararamdaman na totoo ang pananampalataya mo, na malakas ka sa Allah. Pero yung nagkakaroon ka pa ng hindi muna, nagpapahalaga muna, bro, ilang mga tao na gustong mamigay, pero kinabukasan ngayon namatay, hindi niya naibigay. Ang gusto niyang ipamigay sa oras na yun. Tasaddaku qablal maut. Mamigay kayo bago dumating ang kamatayan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumating sa Madina, kapatid. Anong unang ginawa? Nagpatayo ng masjid. Pangalawa, akha bainal muhajirin wal ansar. Pinagkaibigan niya ang mga kasamahan niya ng mga muhajir at yung mga ansar na taga Makkah. Ang muhajir na kasama niya si Abdurrahman ibn Auf at ang taga Makkah ay si Sa'ad bin Rabi'. Si Sa'ad bin Rabi' mayaman. Mayroon siyang tinda sa Madina. Sinabi niya kay Abdurrahman, pinagkaibigan tayo ng Allah, pinagkaibigan tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para bikis ng pagkakaibigan sa Allah dahil mamahalin tayo ng Allah. O kapatid Abdurrahman, ito ang aking yaman, ito ang aking negosyo. Ano ang gusto mo? Ito tutulong ko sa iyo. Sa totoo lang, 2 pang asawa ko. Kung sinong pipiliin mo sa kanya, itatalak ko yung isa para lang sa iyo. Subhanallah wa yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dahil sumubra ang tunay na tamis at pagkatotoo ng kanilang pananampalataya. Ano si Abdurrahman ibn Auf? Mapagsamantala? Siguro kung ako yun, sa marano na sana riyamati. Ibig sabihin, ang tagal naman. Ha? Si Abdurrahman ibn Auf, hindi ganun. Ano sinabi niya? Kapatid na Sa'id bin Rabi', dalluni fil aswaq. Nasaan ang palengke dito? At ituro sa akin, gabayan mo ako. Ginabayan siya, pinuntahan niya, tinuruan niya, naging mayaman sa isa sa pinakamayaman si Abdurrahman bin Auf sa mga sahaba. Na sinaksihan pa ni Propeta Muhammad na isa siya sa mga 10 kalalakihan na papasok sa paraiso. At ang dahilan, kapatid, si Abdurrahman ibn Auf, minsan isang araw dumating siya sa Madina, pinagkakaguluhan ng madla. Subhanallah. Naalala ko dun sa amin sa Marawi, pag yung tito ko, minsan pumupunta ng Bangkok, papuntang Singapore, may mga binibiling goods. Unang pagdating niya, kaming mga magkamag-anak, pumupunta sa bahay, bago niya ibigay doon sa mga i-deliver niya sa ano. Kasi kami yung unang kukuha bibili. Ang dami pumupunta. Tingnan mo ito si Abdurrahman bin Auf, pagdating niya ng Madina, pinagkakaguluhan ng tao. Dahil sa kanyang mga paninda, dahil sa lahat ng mga dala niya. Sabi ni Aisha, sino yan? Anong meron? Ba't sila nagkakagulo? Si Abdurrahman bin Auf po ay dumating at pinagkakaguluhan ng kanyang yaman. Anong sinabi ni Aisha? Natatakot ako kay Abdurrahman. Dahil sa yaman na ipinagkaloob ng Allah sa kanya, baka siya ay maging pagsubok ito sa kanya na fitna sa kanya.
Nalungkot si Aisha. Pero kinabukasan isang araw, narinig yun ni Abdurrahman ibn Auf na isang sahaba na sinabi niya na si Aisha nalungkot daw sa'yo kasi narinig niya na pinagkakaguluhan ka, baka daw maging marangya, magpangibabaw mo ang yaman mo kaysa sa mundo. Nung narinig ni Abdurrahman ibn Auf, hindi niya ipinabukas na luha siya. Ang lahat ng yaman niya ipinamigay sa mahihirap sa Madina. Lahat bro, ipinamigay. Dumating ang tao, anong ginawa ni Abdurrahman? Ya Aisha, ya umal mu'minin. Yung pagkaalam ninyo, yung pagtataka ninyo, o yung iniisip nyo na si Abdurrahman mafi-fit na, hindi. Hindi nyo ba alam, ang kanyang mga yaman, ipinamigay sa lahat ng mahirap dito sa Madina? Lumuha si Aisha. Naiyak at sinabi niya, ay wallahi, yan ang sinaksihan. Kaya pala sinaksihan ni Propeta Muhammad na si Abdurrahman ay kasama sa mga 10 kalalakihan na mauunang papasok sa paraiso pagkatapos ng mga propeta. Subhanallah. Okay mga kapatid, tapos na tayo doon sa al-yatim. Wala yahudduna at'amul miskin. Napakahalaga ang pagbibigay ng pagkain. Ibigay natin yung mabuti at magandang pagkain sa kahit sino. Yan ay mga katangian ng mga taong makakapasok sa paraiso, lalong-lalo na sa mga miskin. Lalong-lalo na sa mga mahihirap na nangangailangan. Ang dapat pakainin natin yung mga nangangailangan. Ngayon, baliktad ang mundo. Mayroon ka ng kaya, mayroon kang pera. Ang gusto mong pakainin yung mga taong busaw. Puno na ang mga spaghetti, ang tiyan nila. Sila pa rin ang pinapakain mo. Yung mahirap na hindi makakain ng spaghetti, hindi mo ma-invite ka. Mahirap yan. Pupuntahin dito na magsakay pa yan ng tricycle. Minsan na maghihingi pa ng plite niya. Magplite. Invite natin si mayor, si gobernador, si Kwan, si ganyan-ganyan. Lahat yan nakakain ng mga pagkain na nagsasawa na sila, tapos ang in-invite mo, sila pa rin. Allahu Akbar. Wallahi, pero para ito sa kamusliman. Sa atin lahat, maari ako, tayo, biktima tayo, na gusto nating in-invite na yung mayayaman na. Bakit? Dahil mayaman, invitein mo. Ang invitein mo, ang sabi ni Propeta Muhammad, yung mga mahihirap. Sila yung dapat makatikim ng mabuti at masarap na pagkain. Sila yung dapat bigyan. Baliktad. Bakit? Dahil gusto natin ng koneksyon. Juharto. Kasi pag may koneksyon ka na, hindi lang sikat bro. Ibig sabihin, bayaran. May oras na ihingin ako sa iyo na ibigay mo sa akin. Jun-jun. Ha? Pag hindi mo binigay na, wala kang utang na loob. La ilaha illallah. Mga kapatid, ngayon, patungkol na ngayon sa mga munafik, patungkol yun sa mga hindi naniniwala sa Allah. Sa Makkah, ngayon dumating, fawailul lil musallin. Kasawi ang palad sa mga nagpapatira pa. Ya Allah, nagpapatira ako, may kaparusahan, oo. Kung ikaw ay maging katulad nitong mga katangian nila. Sino ito? Yaong sila, alladhina hum an salatihim sahun. Sila yung pag sila ay nagpapatira pa at nagdarasal, 3 ang katangian ng sahun. Una, humul mughaffiluna fis salah. Sila yung nagpapabaya ng sala. Hindi importante sa kanila ang sala. Wallahi, pero tignan natin sarili natin. Kung mas importante ang trabaho natin kaysa sa sala, kawawa ka, kapatid. Ako naranasan natin yan eh. Minsan sa trabaho ko, na-late na ako doon sa pagdarasal. Nawala na ako sa jamaa doon sa opisina namin. Nakalagpas na ng 1 oras. Oras namin 12, ganyan, 12:05, nag-ikama na. Darating ako doon, alauna na. Minsan lang, alhamdulillah, minsan natin ipalagian. Nung ako nagdarasal mag-isa, sabi ko sa sarili ko, Allahu Akbar. Nangibabaw sa akin ang mundo at sa trabaho. Mas namahal ko ang mundo kaysa sa sala. Mga kapatid, sa atin yan. Lahat tayo nagiging biktima niyan. Pero ang punto rito, yaong sila na nagpapabaya ng sala, hindi mahalaga sa kanila ang kanilang pagpapatira pa. Pangalawa, ay sila yung
yudayyi'un al-waqt o yudayyi'un. Ibig sabihin, bukod sa kanilang pagpapabaya, sila yung tinatalikuran ng sala. Bro, may iba yung Muslim na nagtalikod ng sala na hindi na nagsasala at yung nagpapabaya. Kasi yung nagpapabaya, minsan nagsasala. Pero yung tumalikod na, yun ang pagiging kufar. Sila yung mga kafir, maski sila yung sinasabi nilang Muslim. Bakit mo sinabi na kafir? Muslim naman daw sila. Hindi, kasi ang paniniwala nila, ang sala hindi wajib. Ang sala walang kaparusahan. Ang sala hindi mahalaga. Okay lang magsala o hindi. Yun ang pagiging kufar. Pero yung laging tinatamad lang at minsan nakukonsensya, hindi sila kasama sa kafir. Pangatlo ay ang mga tao na yuakhiruna salah. Sila yung ang kanilang mga oras ng pagpapatira pa ay ipinagpaliban sa ibang oras. Katulad ko. Oras na ngayon, 12. Mamaya na, alauna. Ako yun. Ikaw yun. Marahi kahit sino sa atin. Pero kung minsan lang ito, magtauba tayo sa Allah. At mas peligro kung palagi na ikaw, ang sala mo, ay lagi mo siyang pinapahuli, pinagpapaliban kaysa sa trabaho mo. Lianna gharrat ka dunya, dahil mas nangibabaw sa iyo ang mundo. Naging Diyos mo ang mundo kaysa mismo sa oras ng sala mo. Bakit? Dahil sila yaong mga nabanggit natin sa kanilang mga katangian sa sala, sila rin yaong alladhina hum yuraun. Gusto nila na nakikita sila sa kanilang mga sala. Sino sa atin dito ang gusto niya na pag nagsasala ay nakikita ng kaibigan? Itaas ang kamay. Ha? Alhamdulillah, mashallah, wala. Alhamdulillah, wala. Sino sa atin dito na pag nagsasala ay gusto niya ay makita at ibalita ng mga anghel sa Allah? Itaas ang kamay. Ako yun, ya Allah. Wallahi, maski hindi alam ng boss ko, ng asawa ko, ng kahit sinong tao dito sa mundo, ako'y labot. Wallahi, wala akong pakialam sa kanila. Pero ya Allah, gusto ko, sana kalugdan mo ako sa ginagawa ko sa pagpapatira sa iyo. At tanggapin ito, ya Allah. Hindi natin kailangan ang pagiging tanyag sa mundo. Ang pagiging tanyag sa mundo ay ito ay pagsubok at marahil ito'y kapahamakan sa buhay mo. Pag naging sikat ka at tanyag sa mundo, maraming sisira sa reputasyon mo. Hindi titignan ng kabutihan mo, ang titignan kung ano lang kunting mali mo. Mabuti, maraming tao na hindi sikat sa mundo, hindi kilala, katulad ng mga sahaba. Ngunit kilala ng Allah at mga anghel ng Allah. At yan ang ninanais natin, kapatid. Dahil sa pagkabusilak at totoo ang kanilang mga puso. Na sila yung paggumagawa ng kabutihan, hindi ipinabubunyag, hindi lantaran, hindi ipinapabalita, hindi sinasabi sa Facebook na, oy, mag-ayuno ako bukas ng 13, 14, 15, mag-ayuno din kayo. Mga ka-FB. Astaghfirullah, Allahu Akbar. Bro, ba't kayo natatawa? Gawin mo lang sarili mo, bro. Pwede kang mag-encourage, Abdurrahman. Bukas, 13, 14, 15, yun lang. Okay na yun. Huwag mong sabihin na, oy, mag-ayun ako bukas. Samahan niyo ako. Yan, astaghfirullah. La ilaha illallah. Bro, very good. Ang lahat pagbabasihan yung sa intention. Siguro nag-judgmental din ako kanina. Marahil yung tao na gumagano na, oy, nag-ayuno ako, mag-ayuni din kayo. Malay natin, totoo na dalisay. Nag-i-encourage siya, di ba? Hindi natin alam ang nasa puso niya eh. Ang problema ako at tayo na tumawa, na nag-judge sa kanya. Di ba? Ang pagbabasihan ng ating... Kasi bro, ito kasi yung ikhlas eh. Ayaw mo rin na sabihin, gusto mong itago. Bakit? Dahil kasi baka sabihin nila naghahambog din ako. Yun, peligro din yun. Tignan nyo, mahirap timbangin ang ikhlas kaya. Kasi ang ikhlas, sabihin mo siya, pagbabasihan ng mga tao, naghahambog ka. Hindi mo rin siya sabihin, gusto mong itago dahil para sa Allah,
maaring papasok sa puso't isipan mo o si Satanas, sige lang, ilihim mo yan para sabihin nila na ikaw ay totoo. Kung yun ang maisip mo, peligro ka din. Ba't na ganun ka? Parang hindi mo na Jericho. Ang ibig sabihin ng ikhlas, kapatid, man amila amalan li ajlin nas huwa riya. Wa man taraka amalan li ajlin nas huwa syirk. Wal ikhlasu an yuwafiyaka Allah bainahuma. Ito yung ikhlas, ang sekreto ng ikhlas. Ang paggawa ng kabutihan na para makita, marinig ng tao, ito ay pakitang tao. At ang pagtago o ayaw o pagpigil ng mabuting gawain na hindi mo nagawa ay dahil din sa tao, ito ay pagtatambal. Ano ngayon ang dalisay? Ang pagkadalisay ay mawalay ka sa dalawa. Nakikita nila, natatago, alam nila, batid nila, maski nakikita, maski sinasabi mo, lantaran, sasabihin ko, okay lang, importante ang puso ko dalisay. May isang pantas, maganda yung sinabi niya na gustuhan ko. Sabi niya, halimbawa, gagawa ka na ng kabutihan, tapos pumasok sa'yo ngayon si Satanas na, sige, ipakita mo pa yung kabutihan na gawain mo, sabihin mo, gawin mo na. Para si Satanas ay matalo mo siya. Kasi pag pinigilan mo yun, nagagawin mo yung mabuti, hindi mo nagawa dahil sinabi mo baka sabihin ng mga tao, ganito ako, napigilan yung mabuting kabutihan dahil sa tao. Nakuha niyo yun, mga kapatid? Pangalawa, ang ikhlas na totoo ay yung katulad ng kasalanan na ginagawa na patago na ayaw mo. Di ba? Ang kasalanan natin, tinatago natin. Ngayon, kung tinatago mo ang kasalanan mo, dapat ganun din ang paggawa mo ng kabutihan na dapat mong itago. Huwag mong isabihin. Di ba, bro? So, yun ang ikhlas. Anyway, panghuli ay ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wayamnaunal maun. Bakit? Ang mga ito, ang mga munafik, sila yung mayroon nang silang pwedeng ibigay, mayroon na silang pwedeng ibahagi, nagsasabi sila na, wag mo yan bigyan nga, madamot din yan. Para malaman din yan na maramdaman yan. Nagdadamot yan. Kahapon naghingi ako ng asin, hindi nagbigay ng asin. Ngayon, pukuha sa atin ng asin, wag mo rin siya bigyan. Pero meron ka na, bro. Nangangailangan yun. Anong mawawala sa'yo, bro? Katulad dito, bro, ng pagtulong sa kapwa-tao. Na pag tinulungan mo ang kapwa-tao, walang mawawala sa'yo. Pero bakit ayaw natin sila tulungan? Bakit ayaw natin na, astaghfirullah, minsan may mga nangyayari na, uy, punta tayo doon. Mayroong ibinibigay doon na mga, nagbibigay doon si, nagbibigay doon si mayor ng tag 10,000. O hindi kay ayuda. Tapos, ayaw mo sabihin sa kapitbahay. Ayaw mo sabihin sa ino. Gusto mo ikaw lang ang mauna. Kasi iniisip mo na hindi mo gusto sa makakuha siya. Gusto mo ikaw ang makakuha. Peligro yun, bro. Dahil ang tunay na pagmamahal sa kapwa ay ang pagmamahal mo sa sarili mo katulad din ng pagmamahal mo sa kapwa-tao. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.